Ayan mga kapatid, tingnan yung mabuti ang bulkan. Ang bulkan ay merong lumalabas na tubig na apoy. Kung tawagin natin mga tao ay magma. Magma pag lumabas sa taas ng bulkan na yan. So, pinahindulutan ng Diyos na tumubo ang bulkan para mapatunayan sa ating mga tao na merong tubig na apoy sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, yan ang impyerno. Sa ilalim ng lupang ito ay impyerno mga kapatid. Lagi nating tandaan na ang tunay na nasasaktan sa atin ay ang kaluluwa natin, hindi pisikal, hindi katawan. Subukan mo mga kapatid, di ba? Pag kinurot natin yung sarili natin, nararamdaman natin ang sakit. So sa madaling salita, ang kaluluwa natin ay nasa katawan pa natin. Nakakita na ba kayo ng patay? Ang patay, pinabalsamar, nililibing, sinusunog, pero hindi na nagrereklamo at umaaray. So sa madaling salita, yung espiritu natin ang tunay na nakakaramdam. Kaya, habang ng espiritu natin ay nasa katawan pa natin, magdesisyon tayong magrepent. Bigyan natin kalakasan ang ating espiritu. Kailangan natin magdesisyon at paniwalaan ang mga balitang maganda o ayon sa salita o sa sharing words of God. Huwag tayo magpadala sa bulong ng demonyo mga kapatid. Yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay hindi na normal. Sa dami ng taong ginamit ng Diyos ngayon para paalalahanan ikaw at ako na kailangan natin magsisi. Na-imagine nyo ba yan kapatid kung gaano katindi ang apoy na lumabas sa bulkan yan? Yang apoy na yan sobrang init kahit bakal ilagay mo dyan. Natutunaw. So, ganun katindi ang mararamdaman natin sa ilalim ng lupa. Ang espiritu natin, ang tunay na nakakaramdam, mga kapatid. Huwag tayong magbulag-bulagan. Dapat alamin natin ang katotohanan. Paniwalaan natin ang totoo. Dahil God calling us, repent. Repent ikaw at ako. Pagmasdan nyo lang mabuti. Sa ilalim ng lupang ito ay impyerno. Totoo ang impyerno mga kapatid. Kaya hanggat maaga pa, magdesisyon tayong magsisi sa sarili natin. Huwag nating baliwalain ang tawag sa atin ng Diyos. God calling you and me na kailangan natin magsisi. Pag hindi tayo magsisi, yung kaluluwa natin ay makaranas ng hirap sa impyerno. Hanggat ang kaluluwa natin ay nasa katawan pa natin, so bigyan pa tayo ng Diyos ng chance o binigyan tayo ng Diyos ng chance na magrepent, magsisi tayo. Pag oras ang kaluluwa natin ay lumabas na sa katawan natin mga kapatid, wala na itong pag-asang magbago. Ang kaluluwa natin ay mapunta na sa pinakailalim ng lupa. Yan yung impyerno. Lagi nating tandaan, magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Ako man ay marumit makasalanan kapatid. So need ko rin magrepent. Kaya ano pang hinihintay mo? Magsisi na tayo kapatid. Huwag tayo magpadala sa bulong ng demonyo. Huwag tayo magpadala sa pain ng demonyo. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyos ang kahoy at bato. Sapagkat isa yang instrumento na ginamit ng demonyo para maligaw tayo ng pananampalataya. Tandaan natin yan mga kapatid. Ang taong walang takot at respeto sa Diyos, ang mga taong sumasamba sa mga kahoy at bato ay hindi naniniwala sa impyerno. Ito na ang katunayan kapatid na ang impyerno ay totoo. Yan ang katotohanan. At ang Bible mga kapatid ay isang gabay nating mga tao. Kung ikaw mismo nagkaroon ng desisyon na magrepent at nasabi mo oo nga totoo ang impyerno, kapatid, dun ka magbasa sa Bible at ituturo sa iyo ng Diyos kung ano ba ang tunay at katotohanan. Huwag ka na magtanong-tanong sa tao. Sa Bible ka magtanong. Yung Tagalog, para sure na maintindihan mo. Kailangan natin magsisi mga kapatid. Yung impyerno na yan ay dyan tayo mapupunta sa pinakailalim. Ang espiritu natin, ang tunay na nakakaramdam. Pag lumabas ang espiritu natin sa katawan natin, nararamdaman pa rin natin ang sakit. Hirap, makakaramdam pa rin tayo. Kasi di ba nga, ang patay, pag patay ng isang tao, di ba nakikita natin, sinusunog na kamag-anak nila, binabalsamar, nililibing, pero hindi na umaaray yun.
Kahit anong gawin sa patay, hindi na umaaray. Kasi wala nang espiritu. So, ang espiritu natin na kailangan nating palakasin. Ang espiritu natin ay kailangan ng kagalingan. Kaya kailangan nating agapan habang buhay pa tayo. Yung espiritu natin na naghihingalo, nagmamakaawa, na tulungan daw natin sila. Nating katawan natin, tumulong tayo sa espiritu natin. Dahil tayo mismong nagsasalita, ay espiritu natin yun. Ang espiritu natin ay nangangailangan ng kaligtasang spiritually. Ang pinaka-guide ng spiritually, basa Bible, makinig ng sharing words of God, at layuan nyo ang mga santo, mga bato, kahoy na santo. Lahat ng rebulto ay kasuklam-suklam at isa yang dahilan kung bakit nailigaw tayo ng pananampalataya. Tandaan natin yan mga kapatid, magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Kung wala kang takot at respeto sa Diyos, walang mangyayari sa atin. Dahil ang demonyo ang pinipili nating Diyos kung hindi tayo magkaroon o magdesisyon sa sarili natin na magrepent. Lagi nating tandaan, God calling you and calling me, repent. Repent tayo. Kailangan natin magrepent. Mahal tayo ng Diyos. Lagi tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Hindi siya nagkulang na paalalahanan ikaw at ako. Na ang sabi niya, magsisi daw tayo. Ayaw ng Diyos na mapasa impyerno tayo. Imaginin mo yung bulkan na yan. Pinahindulo talaga ng Diyos yan na tumubo para mapatunayan sa ating mga tao na sa ilalim ng lupa ay merong impyerno, tubig na apoy. So bubugayan palabas. What if pa kaya sa dulot ilalim niya? Napakainit mga kapatid. Espiritu natin lulusot yun eh. Ang espiritu natin kasi para hangin yun. Kahit sa ilalim ng lupa, lulusot at lulusot yan. Espiritu natin ang tunay na nakakaramdam, hindi katawan. Ang katawan, pag lumabas ang espiritu, susunugin, balsamarin, ilibing na kamag-anak natin, wala na tayong magawa. Kaya hanggat buhay pa tayo, hanggat ang espiritu natin nasa katawan pa, magsisi na tayo. Magsisi na tayo at magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Huwag natin hayaan na mapasa impyerno tayo dahil God calling you and me, repent all.